Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Doble perwisyo ang idinulot ng bumulwak na tubig mula sa nabutas na tubo ng Maynilad sa Maynila. Nagpabahayan sa ilang lugar doon kaya nagsikip ang daloy ng trapiko. Libo-libong residente pa sa mahigit 40 barangay ang nawalan ng tubig gripo. At nakatutok si Maki Pulido. Walang ulan pero binaha ng ganito kataas sa Ligarda Avenue at mga katabing komunidad sa Sampaloc, Manila. Dito na yung mga lupa, nag-aangatan na yung mga lupa. Pasado alas 3 ng madaling araw nang bumulwak ang tubig mula sa tubo ng Maynilad sa tapat ng San Lorenzo Ruiz Catholic Center. Dire-diretso na po yung tubig, umabot na po sa looban po namin sa tabi po ng ilog at saka po hanggang dun po sa may Arellano University, sa kanto po ng Manrique Labanderos, bumaha na rin po. Dahil dyan, isinara ang bahagi ng eastbound lane ng Ligarda patungong Santa Mesa mula Mendiola. Nagdulot yan ng mabigat na traffic dahil tig one lane ang mga sasakyan sa westbound lane para sa counterflow. Binungkal na ng Maynilad ang bahagi ng kalsada para malaman ang dahilan ng pagkabutas ng primary line ng tubig. Pero hindi pa rin makapagbigay ng timeline kung kailan maayos ang kalsada para muli itong madaanan. Wala pa po kaming konkretong rason kung paano nangyari ito. Could be po ito is yung may tinatawag na water pressure surge na nagko-cause ng pag-break ng ilang mga tubo namin. Bukod sa naipong tubig sa kalsada, nawalan din ng tubig gripo ang mga residente. Si Jocelyn hindi na nakapasok ng trabaho bilang barangay health worker. May sa katawan, tsaka isa pa, pasyente ang hawak mo, ang kasama mo sa center, tsaka makikisalamuha ka, wala kang ligo-ligo. Kabilang ang bahay niya sa 6,400 water service connections sa 41 barangay sa Maynila na apektado habang inaayos ang tubo. Umaasa ang Maynilad na maibalik ang koneksyon sa tubig ngayong alas 7 ng gabi, pero buong araw na raw silang nagpaikot ng mga water tanker. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. May dagdag singil naman ang Maynilad at Manila Waters sa bagong taon. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Dadaloy na naman ang dagdag gasto sa water bill pagpasok ng Enero. Aprobado na kasi ng MWSS Regulatory Office ang dagdag singil na ilalaan sa mga proyektong magsisiguro raw ng tuloy-tuloy na serbisyo sa tubig. Sa mga customer na Maynila na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, 4 pesos and 74 centavos ang dagdag sa babayarang bill kada buwan. Pwede yang umabot sa mahigit 200 piso kada buwan kung 30 cubic meters o higit ang konsumo. Depende rin sa konsumo ang dagdag singil ng Manila Water, halos 3 piso kung 10 cubic meters pababa, o mahigit 155 piso para sa 30 cubic meters pataas. Kasama na sa kwenta ang inflation. Kabilang sa mga proyektong pinaglalaanan ng ganyang tariff adjustment ang mga bagong source ng tubig tulad ng mga deep well, pati mga tubo para makapagbahagi ng supply ang Manila Water sa Maynilad kung kailangan. Ngayong taon, gumastos ng mahigit 11 billion pesos ang Manila Water sa ganyan. Halos 17 billion pesos naman ang ginastos ng Maynilad. I'm asking the public for their understanding. Pag hindi po natin ginawa po itong tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo. Nauunawaan man, dagdag pa rin daw yan para sa sunod-sunod ng gastos ng mga consumer, lalo pagkatapos ng Kapaskuhan. Kakayanin din. Kasi kung mawalan din ng tubig, mahirap na yan, kailangan din yan sa pang-araw-araw talaga. Kagat na lang tayo kasi kailangan namin ang tubig. Sa kabila ng magiging taas singil sa tubig, siniguro naman ng MWSS Regulatory Office na hindi magkakaproblema sa supply kahit pa maramdaman na natin ang epekto ng El Nino. We have planned already for it. That is why I can assure the public that there will be no water crisis in 2024. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, hulikam ang pagnanakaw sa isang Japanese restaurant sa Imus, Cavite. Isa sa mga suspect ang arestado at nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive.
Tila balisa ang lalaking ito na nakuna ng CCTV nitong Sabado habang unti-unting umaatras at pumaparada ang isang SUV. Nilapitan niya ito at binuksan ang likuran sabay may kinuhang gamit. Sunod na siya makikitang may kinakalikot sa ibabang bahagi ng nakasarang establishmento. Binubuksan na raw pala niya ang Japanese restaurant sa Aguinaldo Highway. Ginamitan nila ng bolt cutter, roll-up bar. Sa iba pang kuha, nasa loob na ng restaurant ang nasabing lalaki. Nilimas niya ang kita ng resto na nasa kaha at kumuha pa ng ibang gamit. Ayon sa Imus Police, 48,000 pesos na cash, laptop at mga cellphone ang nakuha ng mga suspect. Sa tulong ng CCTV, natukoy at naaresto ang driver ng SUV nitong Lunes sa Maynila. Kinilala siyang si Jesus Renegado. Pinag-drive lang po ako mo. Sana po bahala mo, bumaulit yan. Kwento nung driver, pumunta sila doon, dire-diretso sila. Doon talaga ang target nila. Sure sila doon sa pupuntahan nila. Sa tingin ng Imus Police, posibleng may kakontsaba pang ibang mga suspect. Paano siya nagkaroon ng idea na ganun ang makukuha niya or may expect niya na makukuha doon sa establishment. Tinitingnan namin kung may magkakontsaba siya, may nakakwentuhan siya, or siya mismo ang nag-casing. Sinubukan namin kunin ang pahayag na may-ari ng kainan, pero tumanggi siya. Kilala na ng Imus Police ang isa pang suspect na nakuhanan mismo sa CCTV na pumasok sa restaurant. Patuloy siyang pinaghanap ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga proyektong pang-irigasyon bago magmayo kung kailan inaasahang makararanas ng tagtuyot ang 77% ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Higit sa mga tuyot na lupa, ang pagkasira ng mga pananim at epekto nito sa presyo at supply ng pagkain ang pinaghahandaan ngayong umiiral ng El Nino na lalala pa hanggang Mayo. Kaya naman sakto, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang pagkakakumpleto ng Balbalungaw Small Water Reservoir Irrigation Project. Dito iipunin ang magiging patubig para sa 1,000 hektarya ng palayan sa Lupao, Nueva Ecija na pakikinabangan ng 500 magsasaka. Pero may iba pang proyekto na pinamamadali ng matapos. Meron tayong 4 na buwan para tapusin lahat yan, maging operational na lahat yan by April of next year. Nang sa ganon, pag dumating, pag Mayo, ay nandyan pa yung tagtuyot at hindi pa umuulan, ay meron naman tayong sapat na water supply. May 141 excavator din na tinurn over sa National Irrigation Administration sa Subic Bay Freeport. Ipamamahagi ang mga excavators na ito para sa maintenance ng irrigation system sa buong bansa. Para raw kahit walang mga pagulan, ay kahit papano'y may patubig ang mga sakahan. To ensure our food supply and to ensure our food supply, our irrigation systems must be functional. Tuloy din ang pagkalap ng datos na magiging basihan ng mga tugon sa epekto ng El Nino at climate change. Babaguhin din ang istruktura ng binuong Task Force El Nino. We really have to get everybody involved to be able to prepare, to make sure that we can minimize, alleviate, and adapt to climate change. That's what El Nino is all about. Naghahanda rin ang DSWD at DOLE sa pagbibigay ng ayuda sa mga magsasakang maapektuhan ng El Nino at sa mga mahihirap na maapektuhan naman ng taas presyo kung sakali. Aabot sa 77% ng bansa ang makararanas ng tagtuyot sa katapusan ng Mayo, pero posibleng mas mahaba pang El Nino na maaaring matulad sa umiral noong 1997 hanggang 1998, ang pinakamalalang naitala sa kasaysayan. Planting season is mga June, July, ganun kapag may drought pa rin hanggang June, delay na yung mga crops ng mga farmers, so it can have several effects. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Ikinadismaya ng grupong Piston ang pahayag ng Pangulo na hindi na iuurong ang December 31 deadline para bumuo o sumali sa kooperatiba ng mga jeepney operator. Kaya wala rin daw atrasan ang 2 araw na tigil pasada bukas na tatawid hanggang Payday Friday. Nakatutok si Joseph Moro. Ngayon pa lamang nag-iisip na ng diskarte ang ilang commuters sakaling walang masakyan bukas dahil sa ikinasang tigil pasada ng grupong Piston. Baling mag-LRT na lang. Hindi mo nalalabas.
Sa bahay lang muna. Tayo po ay naghanda ng mga libreng sakay. Tayo po ay naghanda ng mga measures para po masigurado na meron pa rin pong magagamit na transport options ito pong ating mga commuters na maapektuhan. Sabi ng piston, wala na raw atrasan, tigil pasada, lalo't nagdesisyon na si Pangulong Bongbong Marcos na huwag iurong ang December 31 deadline para makapag-consolidate o bumuo ng kooperatiba ang mga jeepney operator. Kapag hindi sila nakapag-consolidate, mawawalan sila ng karapatang pumasada. Nadismaya tayo. Sinabi niya rito sa isang malaking transport summit sa Marikina na hindi siya papayag na mawala ang jeep, yung traditional jeepney. Ayon sa grupong Piston, isa itong Commonwealth COA sa mga ruta na hindi nila papasadahan bukas at sa Biyernes sa kanilang 2 araw na tigil pasada kontra sa PUV Modernization Program. Apektado rin ang ilang ruta sa Pasig, Quezon City, Caloocan, Baclaran, Alabang at Parañaque. Pati sa ibang bahagi ng bansa, ayon sa Piston, karamihan daw sa kanila hindi pa nakakapag-consolidate. Sa 55,000 na units daw na jeep sa Metro Manila, 2,000 pa lamang raw ang consolidated. Sa datos naman ng DOTR sa mahigit 50,000 na jeep at UV Express, lampas 13,000 na ang consolidated. Ayon naman sa MMDA, hindi sususpendihin ang number coding dahil baka makadagdag daw ito sa bigat ng trapiko ngayong may Christmas rush na. Ito yung pinaka-crucial na binabantayan namin, yung payday weekend ng 15. So lahat ng Christmas shopping, ine-expect namin na yan mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakadao ngayon sa pier ng Maynila ang warship ng India na pwede raw makatulong sa pagdepensa sa ating dagat kung sakali. Handa ring tumulong ang Amerika pero sabi po ng AFP, wala pang act of war. Nakatutok si JP Soriano. Ipinakita ng India ang kanilang warship na nasa pier ng Maynila na kayang dumitek ng mga submarine na isa sa mga pwede raw itulong sa pagdepensa ng ating mga dagat. We fully support our Philippines friends in their efforts to ensure that whatever happens in the seas respects the constitution of the seas, the UNCLOS, and various associated agreements and outcomes. Dagdag ang India sa humahabang listahan ng mga bansang sumusuporta sa Pilipinas, lalo't kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang hepe naman ng Armed Forces ng Amerika nakipag-usap sa hepe ng ating sandatahang lakas. Willing silang tumulong sa atin dahil nga dun sa ating Mutual Defense Treaty, nakasaad doon na if an armed attack happens on any one of us, the other party to that treaty should be able to support the other. Pero sa ngayon, hindi kailangan yan dahil hindi pa raw armed attack ang turing sa paggamit ng water cannons, kaya wala pang act of war. Ang usaping armas ang sentro ng unang Indo-Pacific Perspectives on Autonomous Weapons System Conference na ikinasa sa Pilipinas. Natalakay rito ang masama at delikadong epekto ng pagkasalay sa Artificial Intelligence o AI sa pag-operate ng armas. The most apparent risk arises from the development of machines and weaponry that are potentially lethal and can operate without meaningful human control, run by algorithms that are empowered to undertake decisions involving human life and death. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasunod ng sahod sa Biyernes ang Parade of Stars naman ng Metro Manila Film Festival sa Sabado. Dahil inaasahang maraming mamimili at mag-aabang sa parada, todo ang hakbang kontra traffic at hirap sa pag-commute. Nakatutok si Dano Tingkuko. Tila wala nang pinipiling laki ng sasakyan ang MMDA Strike Force. Hindi na lang puro motorsiklo ang hinatak. May kotse at SUV rin sa Banahaw Street sa Quezon City. May van pang ang inalis sa Domingo Street. Bukod sa holiday rush traffic, pinaghahandaan ng MMDA ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival sa Sabado. Dahil dyan, kaya isasara o magka-counterflow sa ilang bahagi ng C4, Samson Road at MacArthur Highway mula tanghali hanggang alas 8 ng gabi sa Sabado. Sa buong Metro Manila naman, magde-deploy ng mas maraming enforcer na tutulong sa mga masisiraan lalo ngayong Kapaskuhan. Makakatulong to dahil sa kapag hindi natutugunan agaran ang mga nasisiraan sa sasakyan sa ating mga lansangan,
ay mas nakaka-contribute ito sa ating traffic at congestion. Kung commuter ka naman, pinag-aaralan ng Transportation Department ang pagbibigay ng special permit sa ilang ruta, gayon din ang sapat na bilang ng mga tren at maayos sa takbo nito. Kaya wag na raw tangkilikin ng mga kolorum na mahigpit daw binabantayan. We are now asking mall operators, gano'n na rin po sa local government, na sila ho yung may control So, kung maaari po, wag nilang itolerate. Kung papunta o galing sa probinsya, minomonitor din ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, pati mga paliparan. Ang flights mula na iya, 84% na raw ang on time. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Ipatatawag ng Kamara si Pastor Apollo Kibuloy, pati kasi mga kaso niya sa Amerika. Posibleng ungkatin na sa pagdinig sa prangkisa ng SMNI. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika, tulad ng human at sex trafficking, isasama na rin ang House Committee on Legislative Franchises sa pagdinig nito sa prangkisa ng Suarezug Media Corporation, SMNI. That will all be discussed. Yes, opo. We have to consider that also. Mas gusto pa rin naman daw tutukan ng komite ang tungkol sa franchise agreement, pero posible raw maungkat ang issue. Doon muna tayo. Now, because I'm not really well-versed, ano po ba yung mga kasong nakasampak sa kanya sa Amerika? So I would not want to comment on that at the moment. Yes, so lalabas po lahat yan. Pero sabi ng abogado ng SMNI, irrelevant yun. Ang jurisdiction authority ng franchise committee is only related sa franchise. Pag ginagawa nila yan, another grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction naman yan. Isasama na rin sa pagdinig ang panukala ng One Rider Party List na tanggalan ng prangkisa ang Suarezug SMNI. We've seen enough violations to warrant its revocation. I think we've established enough that there is a pattern towards this misinformation po that they're reporting. May mga corporate issues sila wherein the most blatant of which is the difference of the reporting sa SEC and dito sa House. Sa mga pumupunang baka naaapakan na ang karapatan sa pamamahayag at isang kalang din ang prangkisa ng iba, lalo kung pumupuna sa gobyerno. What we have seen is that there's a very distinct difference between the kind of reporting that we've been seeing here. We've seen that there's a pattern here unlike the other. So I wouldn't see this being used against other networks. The issue here is there a violation? And if all these resolutions that were filed are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. Sa sunod na committee hearing sa Enero ay pahaharapin daw si Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Patay ang isang company secretary nang masunog ang isang pagawaan ng plastik sa Giginto, Bulacan. Ayon sa mga empleyadong nakaligtas, agad silang nagtakbuhan palabas dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Stay in sila sa factory, gaya ng nasawing biktima na naiwan naman sa kanyang kwarto. Nakatawag pa raw ang biktima sa kanyang tiyuhin para humingi ng saklolo. Reklamo ng tiyuhin, sana raw naging mas maagap ang mga bumbero. Paliwanag naman ng BFP, malaki na ang apoy nang sila'y dumating. Kung sa Kamara muling sinusulong ang charter change, ang Senado malamig pa raw sa usapin ayon sa Senate Minority Leader. Ang sabi naman ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, baka may gustong mag-Prime Minister na hindi mananalo sa pagka-presidente. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung federalismo ang itutulak, suportado raw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang charter change o CHA na sisimulan ng pagulungin sa Kamara, pero hindi ang ibang posibleng pagbabago. Huwag na yung business side kasi if the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat huwag payagan. Huwag na rin daw pakialaman ang term limit ng mga opisyal ng gobyerno. Aminado bang mahina ang suporta para sa CHA sa Senado? Sabi niya, it is always a good time to review the Constitution. Cold pa rin dito. Kaya nga maganda rin 2024 kasi kung hindi nga matapos 2025, then people will be up for election 12
12 seats in the Senate. So, pwedeng magbago ang sentimento. Pero paalala ng Presidential Sister at Electoral Reforms Committee Chairperson na si Senadora Amy Marcos, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na raw ang nagpahiwatig na hindi napapanahon ang charter change na isinusulong pa naman ng pinsan nilang si House Speaker Martin Romualdez. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit may gusto mag-Prime Minister na hindi manalo sa Presidente? Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang House Speaker. Sabi naman ng Senior Deputy Speaker, the sense of the House, talagang with the party leaders, talagang they're all amenable for the amendment of the 1987 Constitution. Economic provisions at kung gusto nilang tackle yung political, yung People's Initiative, we will get 3 to 5% and 12% of the whole registered voters all over the country. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Angat ang pagiging malikhain ng mga taga-Dagupan City dahil sa mga bilen ng mga barangay doon. Perfect ding pang selfie at groupie ang makulay na Quintos Bridge. Nakatutok live si Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Joanne? Mel, ramdam na nga ang Christmas vibes dito sa Dagupan City dahil sa mga kumukuti-kutitap na mga pailaw at makukulay na atraksyon. Nagliwanag ang Quintos Bridge sa Dagupan City sa makukulay na pailaw. Siksika ng mga bisitang maagang nag-abang. Kanya-kanyang selfie sa Christmas pasyalan. Tantan pa maganda. Oo, ang ganda. Like, grabe. Like, yung parang hindi kagaya nung last time. Ito, sobrang pinaganda nila. Pinailawan na rin ang giant Christmas tree sa plaza. Agaw pansin ang mga namumutik-tik na pailaw na ipinalibot sa lugar. Dinayo rin ang Paseo de Belen sa New de Venecia Highway. Tampok dito ang Belen na gawa ng iba't ibang barangay. Umaasang LGU na muling babalik ang sigla ng turismo sa pagpapailaw sa Christmas attraction ng lungsod na may temang Silaw, Tanliwawa at Balay o Ilaw at Aninaw ng Bayan. Mel, kita nga ang creativity ng mga Dagupenyo sa likhang Belen dahil gawa ang mga ito sa indigenous material. Samantala sa mga oras ngang ito, Mel, ay patuloy ang pagdating ng mga bisita na nais mag-selfie at mag-groupie dito sa Christmas attraction. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng basketball finals, ang opisyal namang pagsisimula ng swimming competition ng NCAA Season 99. Ang highlights ng opening ceremony ngayong araw, tinutukan ni Cedric Castillo. Sa buwan namanong event pa lamang ng NCAA Season 99 Swimming Championship, nakasungkit na agad ng panalo sa 1,500 meter freestyle ang senior student athlete na si Sam Braga. Si Braga ang team captain ng San Beda University swim team na overall defending champions sa NCAA. Siyempre may pressure talaga. Walang mawawala sa mga kalaban ninyo. Sa inyo meron. Papasok lang yung 6 months na intense training pag malapit na po talaga. Kung muling maiuuwi ng San Beda ang kampyonato ngayong taon, ito ang magiging ika-20 sunod na taon na sila ang overall champions sa swimming event sa NCAA. Kaninang umaga, formal lang binuksan ang NCAA Season 99 Swimming Championships na ginaganap sa Rizal Memorial Sports Complex. Pumarada sa opening ceremony ang buong puwersa ng swimming teams ng 10 member schools ng NCAA. I now declare the 99th NCAA Swimming Championships open! Sa buong maghapon, buhos ang suporta ng bawat koponan sa kanilang mga pambato. Kasunod ng COVID pandemic,
unti-unti na raw nakukumpleto ang swimming events. For this season, we're bringing back the junior division, and slowly but surely we will be complete by the 100th season with innovations. Every year, the kids are getting stronger, records broken, so I think that's a good sign for Philippine sports. Ang Jose Rizal University ang host ng NCAA Season 99, habang ang Emilio Aguinaldo College naman ang host ng swimming championship ngayong taon. Masayang-masaya kami with GMA. They are making NCAA the #1 collegiate sports in the country. We're really happy with the partnership, and we hope that this will only grow stronger as the years go by. Magpapatuloy ang events bukas hanggang sa Biyernes. Sa hapon ng Biyernes naman ang awarding para sa major events at closing ceremony ng NCAA Season 99 Swimming Championships. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. K-Fever is on! Ngayong sunod-sunod na ang pagdating sa bansa ng K-pop and Korean stars para sa inaabangang Asia Artist Awards 2023 bukas. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Touchdown Philippines! Dumating na sa NAIA Terminal 1 ang K-pop groups na ONEUS, Horizon, sa gaganaping Asia Artists Awards 2023 bukas sa Philippine Arena. Narito na rin sa bansa ang K-pop groups na ATBO, Tempest at NMIX. Sa Clark International Airport naman lumapag si Suho ng grupong EXO. Business proposal star Kim Sejong, Stray Kids, at K-pop girl groups na ITZY, Dreamcatcher, at Kepler. South Korean rapper na si Leong-ji. Nasa bansa na rin ang K-drama stars na sina Moon Ga-young, Jung Sung-il, Lee Jun-hyuk, An Dong-gu, Kim Yong-dae, the glory actress Cha Ju-young, at Moon Sang-min. Kasama rin sa lineup ang girl group na New Jeans, pati na ang Korean superstars na sina An Hyo-sop, Lee Jun-ho at Kim Son-ho. Bukod sa K-pop stars, dadalo rin sa event our very own P-pop kings na SB19 at folk pop collective band na Ben and Ben. Itinuturing na isa sa most prestigious South Korean award-giving body ang Asia Artists Awards na nagbibigay recognition sa outstanding artists sa larangan ng music, film, and television. First time itong gaganapin sa Philippine Arena dito sa bansa. Kaya inaasahang dadagsa roon ang K-fans. Kaugnay niyan, nagpalabas na ng traffic advisory ang NLEX na dumaan sa mga alternatibong ruta via Marilao, Bukawe at Tambubong exits ang mga motoristang papuntang Bukawe at Santa Maria. Magde-deploy rin daw ng traffic personnel ang NLEX para umalalay. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel? Salamat, Iya. Nagliwanag na rin ang ibang mga munisipyo at parke sa ilang panig ng bansa ngayong papalapit na ang Pasko. Kabilang sa agaw pansin, ang bahay na tinagtad ng Santa Claus. Silipin natin ang mga yan sa pagtutok ni Salima Refran. Nagliwanag ang kalsada sa Bago City, Negros Occidental dahil sa parade of lights na nilahukan ng mga estudyante. 2,000 parol ang pinarada. Ang ilan, solar lights o di kaya flashlight ng cellphone ang gamit na pailaw. Pinailawan din ang higanting Christmas tree sa Bantayan Park at Public Plaza ng lungsod kung saan tampok ang iba't ibang Christmas presentation. May mga Santa Claus pang namigay ng candy sa mga bata. Sinabayan naman ng fireworks display ang pagpapailaw sa Municipal Hall building ng Bayog, Zamboanga del Sur at ang 30 talampakang giant Christmas tree ng bayan. Bukod sa mga pailaw, may enjoy din ang food bazaar sa harap ng munisipyo, pati ang pag-contest ng LGU na nilalahukan ng mga residente. Welcome to my home. Sa Bohol, tampok naman ang isang bahay na Paskong Pasko ang bihis. Mula sa sala, kwarto, hanggang sa kusina, puno ng Christmas decors at iba't ibang Santa Claus items.
Ayon sa may-ari, lagpas 1,000 na ang Santa Claus items sa koleksyon na nadadagdagan pa kada taon. I've been collecting this Christmas decor long time ago. Since this gave me joy and happiness in my life. Bukas ang bahay sa mga bisita hanggang Chinese New Year. Mistulang giant Christmas gift naman ang gusali ng munisipyo ng Chaong sa Quezon. Patok ding pasyalan sa mga residente ang Tunnel of Lights at iba't ibang kumukuti-kutitap na dekorasyon gaya ng reindeers, 20-foot tall na Christmas tree at bilid. Atraksyon din sa plaza ng Chaong ang dancing colored fountain na umiindak sa Christmas songs. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Katutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso, 12 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.